Tinatarget umano ngayon na iupo si Congresswoman at dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo bilang bagong House Speaker. Ang motibo, isalba sa impeachment si VP Sara at ang kanyang pwesto. Narito ang exclusive political update ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Umuugong na naman ang usapin ng kudita sa Kamara at paraan di umano ito para mailigtas si VP Sara sa impeachment. Ayon sa mapagkakatiwalaang source ng Billionaire News Channel, nabuko ang pag-uusap ni na dating Pangulo at Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo at Vice President Sara Duterte. Matatanda ang taong 2018 nang magkaroon din ng tensyon sa Kamara. Bago kasi magsimula ang SONA ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay nagbotohan ng mga mambabatas na patalsikin si Noy Speaker Pantaleon Alvarez. Si Arroyo ang pumalit at malakas ang ugong noon na si VP Sara na nooy Davao City Mayor ang nasa likod ng pagpapatalsik kay Alvarez. 2022 naman nang manalo ang unit team ay pumorma umano si GMA na muling maging speaker. Pero si Martin Romualdez ang nakakuha ng basbas ng palasyo. Ayon sa aming source, itinutulak muli ni Duterte si Arroyo bilang speaker. Kaya lang, 160 votes ang kailangan para mapatalsik ang kasalukuyang speaker na si Bogie D. At hindi para umabot sa 30 ang nagpahayag ng suporta sa umano'y balak na kudita. Sa mensahe ni Caloocan City Representative Ege Irisa sa BNC, duda siya na magtatagumpay ang leadership shake-up dahil hawak umano ng kasalukuyang liderato ang biyaya. Sabi naman ni Cagayan de Oro Congressman Rufus Rodriguez na tila umabogado kay VP Sara noong huling impeachment hearing, wala raw siyang naririnig tungkol dito. Pero para kay House Deputy Minority Leader Antonio Tinio, hindi na bagong usapin ng kudita. Wala naman ngayon. Previously, merong ganyan, di ba? And openly yung may isang party from the majority nagpapahiwatig ng gano'n. Pero I think that was settled nung release ng BBM, yung budget para sa mga projects ng mga congressman. At kung may kudita man, Kung pagpapalit ba ng speaker, as a rule, sino man ang maging speaker, ibig sabihin yung may numero ng mayorya, generally ay yung may basbas ng presidente. Ngayon, kung papalitan ng speaker nang walang basbas ng presidente, pinapakita lang nito na lame duck na talaga ang nakaupo sa Malacanang. hinihingi ng BNC ang panig ng kampo ni Speaker D pero wala pa itong sagot sa ngayon. Kung sakaling mapatatalsik ang kasalukuyang House Speaker, base sa konstitusyon, walang kakayahan ng bagong Speaker na pahintuin ang mga nakabimbing impeachment complaints. Pero kaya niyang maimpluwensyahan ang magiging takbo at kahihinatnan nito. Isaiah Mirafuentes, Abante.